Another day, another materialisa naman tayo. June 23, 2026 nung inabot sa atin ng rider ang ating new material. Galing nga pala itong Batangas City at na-order nga natin kay Idol Hunter. June 20 nung pinadala nga sa atin to ni Boss Idol at dumating nga sa atin ang June 23, Martes. Sa biyahe nga ng ating materials galing Batangas to Baguio, 3 days ang biyahe. Tara, samahan nyo ako. Unwrap na natin to. Siya nga pala mga idol, ang materialis nga na to ay isang malabayabas. Kung maalala nyo, si Armalite siya ang kauna-unahan nating malabayabas. At ito naman na ang pangalawa nating materialis na malabayabas. Magkaiba lang sila dahil yung unang nakuha natin, buhay na nga dahil may rose ball na at may mga dahon na. Kumpara nga dito sa pangalawa nating materialis, ito naman ay ka-harvest lang. Unang order ko sa aking malabayabas nung nakakita ako sa isang show, isang entry ng puno na napakaganda. Kaya naman naisipan ko nga itong subukan. Naghanap nga tayo at nagtanong-tanong kung saan merong available. Nangamba nga rin tayo dahil marami nga nakapagsabi na ito nga daw ay maselan. Kaya naman ang hinanap nga natin ay yung buhay na. Dito naman sa pangalawang order natin kay Boss Idol Hunter, tinanong nga natin ang ugali nito, lalong-lalo na yung mga bagong harvest. Nabigyan nga tayo ng pag-asa na sa una akala ko mahirap ngang buhayin ang mga bagong harvest, pero ang totoo nga hindi daw maselan ng mga malabayabas. Ngayon naman natanggal na nga natin ang isang balot. Ginamit nga ni Idol dito ay sako. Plastic naman ang next na balot dito na siyang request natin kay Sir Idol. Paraan nga ito para nga hindi agad-agad matuyuan ang ating material. Ito naman yung pangatlo at huli nating balot, ang basang tela. Isa nga ito sa napaka-importanteng balot sa ating mga puno, lalong-lalo na kapag malayo ang biyahe. At lagi nyo nga itong i-request sa mga sealer nyo. Dahil naka-experience na nga tayo sa ating unang bantulinaw kung saan walang tela, pagdating dito sa atin, magaan na. So ayan guys, ito na nga yung ating pangalawa na ating materials na malabayabas. Isang formal upright pero matindi. Kita nyo naman sa kanyang nibari. Sa kanyang katawan, napakagandang hubog nga rin ang makikita natin. At ito na nga magiging front view ng ating puno. Dahil kung makikita natin sa side, payoko sa atin ang puno. Dito naman sa kanyang magiging likuran, mapapansin natin napakaganda rin itong gawing front ng puno. At dito nga umayon lang tayo sa tayo ng puno. Kaya naman ito ang magiging front natin. Sa materialis nga na to, napakasorte nga natin sa paghanap ng front niya. Dahil umayon nga yung kanyang nibari sa kanyang tayo. Isang kagandahan pa nga sa puno na to mga idol, maging ang kanyang mga primary branches ay nakabang na. Matagal na nga rin tayo nag-aabang ng mga malabayabas na materyales. Isa nga to sa nagustuhan ko dahil nga sa kanyang nibari. At ngayon nga dako na nga tayo sa ating unang first step. Dahil nga na-damage ang mga dulo ng ating mga ugat. Dahil hindi nga ito iningatan ng ating mga career. Lahat nga ng dulo ng mga ugat natin dito, maging ang mga dulo ng mga primary branches natin ay nagasgasan. Naiisip ko nga rin kung paano nga nila ito hinahagis. Kita nyo naman idol kung paano nagasgasan ang ating mga ugat. Wala naman silang kaunting pag-iingat lalo na kapag halaman yung siniship nila. Napakasayang lang nga dahil nagasgasan ang ating mga branches na kung saan maaaring nga natamaan yung kanyang mga nodes na siyang tutubuan sana ng mga panibagong shoots. Kaya naman ang magiging first step natin sa kanya, lahat nga ng mga na-damage sa dulo ng mga ugat pati na rin sa kanyang mga branches ay tatanggalin natin. At sa mga ugat naman pagkatapos natin natanggal ang mga damage nito, mga gasgas nito, aayusan natin ito para mas kaaya-aya sa kanya. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ng malapitan ang mga damage ng ating mga ugat. At dito halos pala ng kanyang mga ugat ay may damage dahil sa career na yon. Kaya naman pakiusap ko lang sa mga nag-ship ng mga item, lalong-lalo na kapag mga halaman to, pakidubling ingat na lang. At bago nga natin ito sisimulan, ihahanda nga muna natin lahat ng mga tools na kailangan natin. At dito nga uunahan muna natin ayusan ang kanyang mga ugat. Bakit nga ba natin inaalis ang mga na-damage sa dulo ng mga ugat? Napakahalaga nga nito para sa mas mataas na tagumpay, lalo na nga kapag ito nga ay naitanim at mas mapapabilis ang paglaki nito. Maiiwasan nga rin natin ang pagkakabulok ng mga ugat nito. Ang mga na-damage nga sa dulo ng ating mga ugat, maaaring pagmulan nga ito ng amag at bakterya at syempre peste na pwedeng kumalat nga sa buong katawan ng ating material. Mas mabilis nga gumaling at magkaroon nga ng maraming ugat kapag nga malinis ang hiwa sa mga ugat nito. Mas mabilis nga rin ito maghilom at naghihikayat nga tumubo ang mas maraming malulusog na ugat na siya ngang sisipsip ng tubig at mga sustansya. Mga ilang minuto nga rin natin natapos ang pagbabawas dito sa kanyang mga ugat. At ngayon nga natanggal na natin ang mga damage sa kanyang mga ugat at hindi na nga siya mahihirapang makarecover, parang bagong harvest lang ang ating material. At ngayong natapos na nga natin ang ating unang first step, syempre dako naman na tayo sa ating pangalawang second step. Ang maitanim na nga siya sa kanyang bagong medium at bagong training pot. Gamit nga pala natin dito si galon na may dalawang malaking butas para sa kanyang good drainage. Next naman ang ating green screen at ang ating anchor. Ready na nga ang ating paso, ngayon naman ang ating medium.
Baka nga nagtataka kayo dahil hindi na natin to binabad sa ating rooting hormone. Bukod nga sa hindi nga to maselan, binabad na nga pala to ng ating seller bago niya nga ito pinadala sa atin. Bago naman natin ito tuluyang punuin ng kanyang bagong medium, hihigpitan muna natin ang kanyang anchor. Napakahalaga nito para maiwasan ang pagkatumba ng ating puno kung sakaling matumba man, masagi o may malakas na hangin. Kaya naman napaka-importante ang pag-a-anchor sa ating mga puno sa paso. Ang diskarte nga muna natin sa puno na to mga idol, ilulubog nga muna natin ang buong ugat nito at ni Barry upang sa gayon mas mapapabilis nga ang pag-recover nito. Pagkatapos nating tabunan ang kanyang mga ugat dito, susuksukin natin ng maayos nang sa gayon wala ngang space na mabubuo sa ilalim ng ugat dahilan nga para sa pagkabulok ng ilan nating mga ugat. Pagkatapos naman ng prosesong yan, didiligan muna natin ang medium natin nang sa gayon mapapasukan nga lahat ng mga ugat natin ng mga medium. At kung papansinin nga natin, makikita nga natin na bumababa ang mga medium nito. At ngayong nasiksik na nga ang unang lagay natin dito, oras na para dagdagan nito. Nagtanong nga rin tayo sa ating idol kung saan ang galing itong materialis na to, kung pwede nga bang reverse ang gagamitin natin sa bagong harvest at kung pwede ba ito sa full sunlight. At dahil nga daw hindi maselan itong materialis na to, pwede nga raw. Isang ang napakahalaga sa mga bagong tanim tulad nito, wag na wag nyo munang lalagyan ng mga fertilizer. Paglagay lang nga daw ng tela sa ibabaw ng medium, sapat na nga para sa materialis na to. At hindi na nga daw ito kinakailangan ng ICU. Sa tela pa lang mabubuhay na nga daw to. At ito na nga guys yung kinalabasan ng ating pag-workshop. Abangan natin ang update nito dito sa ating pangalawang materials na Manabayabas.